Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, September 5, 2024. At bagyong Enteng lumakas pa bilang isang super typhoon at patuloy na pinapalakas ang habagat. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, patuloy pa rin nakakaapekto itong trough o extension nitong si Bagyong Yagi na dating si Bagyong Enteng sa may western section ng Northern Luzon. Dahil dito, asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Habang pinalakas na southwest monsoon naman o hanging habagat ang nakakaapekto sa may central at southern Luzon. Dahil dito ay asahan naman yung paminsan-minsan na malalakas na mga pagulan. Habang mga localized thunderstorms naman ang aasahan sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Samantala, isa na ngang super typhoon category ang Bagyong Yagi o dating si Bagyong Enteng habang patuloy na tinutumbok ang Hainan Island. Ayon sa Joint Typhoon Warning Center, taglay na ng bagyo ang mapaminsalang lakas ng hangin na umaabot sa 240 km per hour. Ayon naman sa Japan Meteorological Agency, isa na itong violent typhoon. Taglay na nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 195 km per hour at pagbugsong umaabot sa 280 km per hour. Inaasahang lalakas pa ang bagyo bago tuluyang maglandfall bukas. Ngayong araw, patuloy nitong hahatakin at palalakasin ang habagat na makakaapekto sa Central at Southern Luzon kasama ng Metro Manila. Posible namang mabawasan ng mga malalakas na pag-ulan bukas. Samantala, may bagong low pressure area na binabantayan ngayon ng Pag-asa na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit ayon sa Pag-asa, hindi naman ito inaasahan magiging bagyo habang yung binabantayan na cloud cluster ng Pag-asa na nasa silangan ng Luzon ay patuloy pa ring binabantayan. Dahil ayon sa Pag-asa, hindi inaalis ang posibilidad na may mabuong low pressure area dito na potensyal na maging bagyo by early next week. Kaya naman patuloy lamang magantabay para sa magiging development nito kung matutuloy o hindi. At dahil pa rin sa epekto nitong trough o extension nitong si Typhoon Yagi, asahan ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Posibleng magdulot ng pagbaha at landslide dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang monsoon rains naman ang aasahan sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, dulot yan ng southwest monsoon. Posible magdulot ng pagbaha at landslide dahil sa malalakas at matitinding ulan o heavy to intense rains. Samantala, occasional rains naman sa Metro Manila, La Union, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro, Northern Palawan at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Dulot pa rin yan ng southwest monsoon. Posible rin ang pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan. Asahan din ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms sa Quezon, Marinduque at Romblon. Dulot pa rin yan ng southwest monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. At sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, asahan naman na magiging maliwalas ang panahon, ngunit may tsansa ng pagulan, pagkidlat at pagkulog, dulot ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Dahil dito, pinag-iingat pa rin yung mga kababayan natin sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay may nakataas pa rin na gale warning sa mga seaboards ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Northern Coast of Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, Zambales, Bataan, at Lubang Island. Payo ng Pag-asa ay huwag munang pumalaot yung mga kababayan natin mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan yung matataas na mga pag-alon. So, yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Keep safe, everyone.